Posible nga ba na itong Barangay Ginebra ay kunin itong si Prince Capiral at itong si Kelly Nabong? Sa isang interview, sinabi ni Jody Vance na bago pala siya kinuha ni Coach Tim Cone na baback up dito kay Japet Aguilar ay ine-explore ng Ginebra yung posibilidad na kunin itong si Kelly Nabong at itong si Prince Capiral na idadagdag daw dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Alam naman natin kasi dahilan kung ba't yan kinonsidera ni Coach Tim Cone. Ultimately, pinili niya si Jody Vance dahil pamilyar ito dito sa sistema nila, yung triangle offense. Pero, itong si Capiral, alam natin na nung naglalaro yan sa Barangay Ginebra, ang ganda ng performance niyan. Big man na merong tira sa labas. Bumaba lang yung laro ni Capiral nung pumasok si Christian Stan Hardinger dahil syempre nagiba na ang laro ng Barangay Ginebra noon. Pero sa tingin ko, kung itong si Capiral kukunin ng Ginebra ngayon, makakatulong yan dito para sa kanilang lineup. Dahil kinakailangan nila ng isa pang big man na merong outside scoring para makatulong. Itong outside scoring ng Ginebra ang naging susi dito sa pagtabla nila sa serye kontra TNT. So kung meron ka pang isang big man na nakatitira sa labas katulad ni Capiral, ang laking bagay niyan para sa kanila. Kaya ito ngayon ang aabangan natin sa Barangay Ginebra kung matutuloy. Itong pagkuha kay Kelly Nabong sa tingin ko mas risky niyan dahil alam naman natin yung history nitong si Nabong. Totoo, nakatulong yan dito sa San Miguel pero alam natin yung naging insidente kasama involving him, pati itong si Arwin Santos, Ronald Tubid at yung import natin ng SMB na si Des Wells. Kaya sa tingin ko maganda yung ginawa nitong Ginebra na hindi na kinuha si Nabong. Siguro offensively mas maganda ang performance ni Nabong kaysa dito kay Capiral. Pero kung pag-uusapan naman natin yung attitude, mas okay itong si Prince Capiral. Kaya sa tingin ko tama lang na ito si Capiral ay consider na itong Barangay Ginebra na kunin at ipagdagdag dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali na itong si Capiral ay makuha ng Barangay Ginebra, ay sa tingin ko malaki maitulong yan para sa kanilang ambisyon na manalo ulit ng kampyonato. Dahil syempre kung ikaw ang Ginebra at ang kalaban mo TNT, gusto mo magkaroon ka ng as many outside scorers as possible. Dahil yan ang tutulong dito sa Barangay Ginebra para makasiguro na sila ay makababawi at mananalo ng kampyonato. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra, kung kukunin nila si Capiral, madali lang naman yan. Dahil alam natin ang rights niya sa PBA na sa Northport pero kayang-kaya niyang ibigay nitong Northport sa Ginebra dahil pinakuwanan nga nila si Capiral eh. Samantala naman, bukod dito sa pagkuha kay Capiral at kay Nabong, meron pang ibang option sa Barangay Ginebra. Siyempre, ang number 1 option dyan ay kunin itong si Troy Rosario. Yan ang kukunin nilang big man dahil si Isaac Go baka ilang buwan niya na hindi makapaglaro. Kapag nakuha nila ito si Troy Rosario, baka hindi na nila kailanganin itong ibang free agent na big man available. Pero kung hindi makukuha si Troy, kung yan ay sa converge maglalaro, dapat na nilang konsidera itong si Prince Capiral nga na idagdag o kaya i-trade nila itong si Ben Adamos para kay Kai Balungay ng Phoenix. Pwede yan na makuha nila o kaya itong si Pau Havillonar. Pwede rin na itong si Cade Flores o William Navarro ang kunin ng Barangay Ginebra para sila naman ang lumakas. Dahil dito masasabi natin na itong Ginebra kapag nagawa ang either sa mga moves na yan, may magiging maganda talaga yung chance na sila ay maging isa doon sa mga teams na makakagawa ng isang dynasty. Dahil syempre bata pa tong core lineup ng Ginebra ngayon, lalo na at nadagdag si Stephen Holt at si Isaac Go at si RJ Abarientos. At yan ang gusto ni Coach Tim Cone. Kaya itong Barangay Ginebra ngayon, kahit na hindi nila makuha itong mga free agent na big men, marami pa silang ibang options pagdating sa free agency. At sigurado, iyan ay kukonsidera ngayon nitong si Al Francis Chuba sa SMC.